Nagbukas ang pelikula sa punong tanggapan ng CIA sa Langley. Nakipagpulong si Agent Vivi Delay sa direktor ng CIA at isa pang lalaki upang talakayin ang kanilang target, si Wolfgang Brun, aka The Wolf. Sinusubukan ng lalaki na magbenta ng armas sa mga terorista kasama ang kanyang kasama, ang albino. Inatasan ng mga lalaki si Vivi na pabagsakin silang dalawa. Tinanong niya sila kung sinong ahente ang mayroon sila sa lugar. Sinabi nila na siya ay si Ethan Renner. Makikilala natin si Ethan sa isang hotel sa Paris, kung saan siya at ang isa pang ahente, si Yasmin, ay nakatakdang ibagsak ang albino na nakatakdang makipag-deal sa mga Serbiano. Napatay na ni Ethan ang mga mamimili at mabilis siyang nakipagpalitan sa albino habang nagpapalit siya ng mga briefcase na naglalaman ng mga lihim na code. Pumunta siya upang ibigay ang mga ito sa ibang mga ahente sa isang van. Nang tumunog ang kanyang telepono para ipaalala sa kanya na kaarawan ng kanyang anak na si Zoe. Tumatakbo siya para tumawag sa isang payphone at ginagamit ang kanyang relo bilang collateral sa isang malapit na vendor para makakuha ng barya. Tinawagan niya si Zoe ngunit napunta ito sa voicemail. Sa hotel, nakompromiso ang pagkakakilanlan ni Yasmin nang makilala siya ng albino. Hinila siya nito papunta sa isang elevator at hinintay itong bumaba hanggang sa tapusin siya nito. Binaril ng kanyang mga katropa ang mga ahente sa van na humantong sa isang labanan mula sa lobby hanggang sa labas ng hotel. Si Ethan ay tumakbo pagkatapos ng albino at pinatay ang kanyang mga tauhan bago hinabol ang kontrabida. Si Ethan ay nagsimulang makaramdam ng panghihina hanggang sa maabutan niya ang albino. Bumagsak siya sa lupa bago binaril sa paa ang albino. Pilit na naglakad ang albino palayo hanggang sa mawalan ng malay si Ethan. Nagising si Ethan sa ospital sa isang doktor na nagsabi sa kanya na siya ay may cancer at ito ay kumakalat sa kanyang mga baga. Binibigyan niya si Ethan ng mga 3 hanggang 5 buwan na natitira. Bumalik si Ethan sa kanyang apartment para malaman na may pamilyang nakatira doon. Ang patriarch, si Jules, ay malugod na tinanggap si Ethan pabalik na sinasabi sa kanya na sila ay mga refugee na naghahanap ng bagong tirahan. Pumunta siya sa pulisya upang magreklamo tungkol dito, ngunit sinabihan na kung pipilitin niyang paalisin ang pamilya, maaari siyang maaresto. Bumalik si Ethan at inilabas ang kanyang baril sa harap ni Jules, ngunit pagkatapos ay nagpaubaya at sinabing maaari siyang manatili hanggang sa ipanganak ng kanyang panganay na anak ang kanyang anak. Tinawagan ni Ethan ang kanyang dating asawang si Tina habang nakikipagkita ito sa mga kaibigan. Nag-aalangan siyang makipagkita sa kanya hanggang sasabihin niyang dapat silang magsama. Magkasama silang pumirma sa kanyang testamento at sinabi niya sa kanya na siya ay namamatay at ayaw niyang malaman ni Zoe. Gusto niyang makipagkita sa kanya at sinabi lang ni Tina sa kanya sa kondisyon na opisyal siyang umalis sa pagtatrabaho bilang ahente at sinabi ni Ethan na oo. Pumunta silang dalawa kay Zoe sa kanyang paaralan. Ang muling pagsasama-sama ng kanyang ama ay awkward sa umpisa at tila hindi siya interesadong makipag-usap sa kanya. Isang gwapong lalaki ang lumapit kay Zoe at ipinakilala niya ito bilang si Hugh. Siya ay magalang kay Ethan kapag ipinakilala niya sila kahit na naiintindihan niya ang tungkol dito. Umalis si Hugh at ibinigay ni Ethan kay Zoe ang isang purple bike na dala niya sa pag-aakalang ito pa rin ang paborito niyang kulay. Pinili niyang sumakay sa metro kasama ang kanyang mga kaibigan, naiwan si Ethan na sumakay sa bisikleta mismo. Huminto si Ethan sa isang tindahan at sinalubong siya ni Vivi. Sinabi niya ang pangalan ni Zoe at ipinakita sa kanya ang kanyang relo na iniwan niya sa hotel. Pinasakay niya ito sa kanyang sasakyan, sinasabihan itong magtrabaho para sa kanya. Tumanggi siya hanggang sasabihin niyang mayroon siyang eksperimental na gamot na makapagliligtas sa kanyang buhay. Muling isinaalang-alang ni Ethan at sinabi sa kanya ni Vivi na ang trabaho ay hanapin ang lobo at patayin siya. Dinala ni Vivi si Ethan sa isang hotel para maghanap ng lalaking makapagbibigay sa kanila ng kinaroroonan ng accountant ng albino. Sinabi niya kay Ethan na may isang lalaki lamang doon, ngunit pagkatapos niyang pumasok sa silid ng kanilang target, nakahanap siya ng 5 lalaki. Siya at si Vivi ay pinabagsak silang lahat kapag walang nagbibigay sa kanila ng anumang impormasyon. Sa elevator, sinabi sa kanya ni Ethan na itutuloy lang niya ang assignment kung bibigyan siya ng 50 grand at $1 milyong na life insurance policy. Siya ay sumunod at binigyan siya ng isang shot ng gamot. Samantala, makikita natin ang albino na nakikipagkita sa isang lalaki. Binibigyan niya ang lalaking ito ng litrato ni Ethan para hanapin niya ito. Pumunta si Ethan sa apartment ni Zoe at Tina at narinig niyang sumisigaw si Zoe. Sa pag-aakalang siya ay nasa panganib, sinira niya ang doorknob at pumasok. Nalaman lamang na siya ay nabalisa lamang dahil sa masamang ayos ng buhok.
Galit si Tina kay Ethan dahil nangako siyang magluluto ng hapunan, pero huli na siya ng 3 oras. Pupunta siya sa London sa susunod na araw para sa negosyo at nagpas siyang tumawag ng babysitter para alagaan si Zoe, ngunit iginiit ni Ethan na hayaan siyang alagaan siya. Maya-maya, nagsimulang mahilo si Ethan at bumagsak siya. Tinawagan niya si Vivi at sinabing nag-hallucinate siya. Sinabihan niya siya na uminom ng vodka upang gaman ang pakiramdam niya. Ginawa niya ang mga sinabi niya at nawala ang pagkahilo niya. Umalis si Tina kinabukasan at pumasok si Zoe na nakasuot ng pilukan na kulay pula. Nakita niyang tumatawag si Vivi sa telepono ni Ethan, kaya sinabi nitong amo niya iyon. Inilagay niya ang I Don't Care na kanta bilang ringtone ni Ethan sa tuwing tatawag siya. Muling sinubukan ni Ethan na pasakayin si Zoe ng bisikleta papunta sa paaralan, ngunit naglakad ito palayo at tinanggal ang kanyang piluka. Nakipagkita ulit si Ethan kay Vivi at ibinigay niya sa kanya ang tseke na ipinangako niya sa kanya at ipinaalala sa kanya na panatilihing mababa ang tibok ng kanyang puso. Inutusan niya si Ethan na hanapin ang tindero ng kotse na si Matat Yilmaz. Pumunta si Ethan sa dealership, ininsulto ang mga empleyado ni Matat, pinabagsak sila, pagkatapos ay naghintay sa opisina ni Matat hanggang sa bumalik siya. Pinagbantaan ni Ethan ang pamilya ni Matat at dinala siya pabalik sa apartment hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa paaralan ni Zoe na hinihimok siyang makipag-usap sa principal. Dinala niya si Matat at inilagay sa trunk ng sasakyan. Nakipagkita sina Ethan at Zoe sa principal. Nalaman niyang sinaktan ni Zoe ang kaklase niya at sinabi ni Ethan na susubukan niyang pagsabihan ang kanyang anak. Sa pag-alis nila, sinabi ni Zoe kay Ethan na ang babaeng sinaktan niya ay tinutokso ang isang babae mula sa Pakistan. Sinabi ni Ethan na hindi siya galit at sinabi sa kanya na ito ay isang epektibong paraan upang pigilan ang mga bully. Nagsimulang gumawa ng ingay si Matat sa trunk. Pinilit si Ethan na suntukin siya at sinabihan itong tumahimik kung ayaw niyang masaktan. Iniwan siya ni Zoe, nabalisa sa kanyang pag-uugali at sa kanyang patuloy na pag-ubo. Gayunpaman, sa kalaunan ay tinawagan siya nito upang humingi ng tawad at hiniling na makipagkita sa kanya sa paborito niyang lugar, isang maliit na theme park kung saan ang paborito niyang sinasakyan ay ang mga flying chair. Bagamat sa una ay pumunta si Ethan upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para sa accountant, umalis siya upang makipagkita kay Zoe. Sumakay sila at kumain ng mainit na tsokolate pagkatapos. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umalis at mag-aral kasama ang kanyang partner sa lab. Pumunta si Ethan sa isang tindahan at inatake ng isang lalaking may hawak na baril. Binaril niya si Ethan, ngunit bumangon siya nang hindi nasasaktan. Nakasuot pala siya ng armor, at kalaunan ay nagsimulang maglaban ng dalawa. Muntik nang mapatay ng lalaki si Ethan sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg nito, ngunit nagawa niyang barilin ng lalaki at bumagsak. Napansin ni Ethan na may hawak ang lalaking ito ng larawan niya. Umuwi si Ethan upang makita ang isang mensahe sa computer ni Zoe, isang mensahe mula sa isang kaibigan na nagsasabing makikipagkita siya sa kanya sa tattoo gallery. Nag-aalala, nagmadali si Ethan sa lugar na ito at nakahanap ng isang kotse na may bag ni Zoe. Sinira niya ito at nakahanap ng flyer mula sa isang lugar na tinatawag na Spider. Pumunta siya sa bahay ni Matat at tinanong ang kambal na anak ng lalaki kung ano ang ibig sabihin ng Spider. Sinabi nila sa kanya na ito ay isang safari house. Pumunta si Ethan sa Spider, isang nightclub, at nakita niya si Zoe na umiinom kasama ang mga kaibigan. Nagsimula siyang mahilo muli at humigop ng vodka para gumaan ang pakiramdam niya. Sinundan niya si Zoe malapit sa banyo at nakita niya ang 3 lalaki na hinaharas siya. Si Ethan ay pinigilan ng isa sa mga kaibigan ng mga lalaki, ngunit nagsimula siyang magalit at sinipa ang kanilang mga likuran bago alisin si Zoe doon. Nagising si Zoe kinaumagahan na walang maalala noong nakaraang gabi. Suot pa rin niya ang kanyang damit at papasok na siya sa paaralan hanggang sasabihin sa kanya ni Ethan na huwag pumunta ng ganoon. Iginiit niya sa kanya na sumakay ng bisikleta papunta sa paaralan, ngunit galit niyang ipinaalala sa kanya na hindi niya ito tinuruan kung paano magbisikleta. Ginugugol niya ang umaga sa pagtuturo sa kanya na nakakuha ng palakpakan mula sa mga nanunood. Maya-maya ay naiiyak na tinanong siya ni Zoe kung bakit ang tagal niyang wala. Sa palagay niya ay may isa pa itong pamilya na may isa pang anak na babae, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi iyon ang dahilan. Habang patuloy sila sa pagtatambay, inamin ni Zoe na sinaktan niya ang babae sa paaralan dahil nilalandi niya si Hugh. Nakasalubong nila si Hugh at sumabay si Zoe sa kanya papunta sa paaralan. Sa susunod na eksena, natagpuan ni Ethan ang accountant, si Guido, habang ini-escort siya sa mga lansangan. Nagpaputok ng tear gas grenade si Ethan sa kotse at kinuha si Guido bago pinasok ang van.
Dinala niya si Guido sa kanyang apartment para palitan ng briefcase ng mga code na mayroon siya kanina, na may mga code na nakatakdang mag-trigger ng mga pampasabog na hawak ng lobo at ng albino. Tumawag si Zoe para sabihin kay Ethan na magluluto siya ng hapunan para kay Hugh at gusto niyang gumawa ng vegetarian dish. Inilagay ni Ethan si Guido sa telepono para sabihin kay Zoe ang tungkol sa recipe ng spaghetti sauce na ginamit ng kanyang ina. Nang gabing iyon, umuwi si Ethan upang malaman na manganganak ang anak ni Jules. Ipinanganak niya ang isang malusog na sanggol na babae at nagpasya siyang pangalanan siya sa pangalan ni Ethan dahil sa pagpayag niya sa kanila na manatili sa kanyang tahanan. Sinabi ni Jules na aalis sila gaya ng ipinangako, ngunit iginiit ni Ethan na maaari silang manatili hanggat gusto nila. Ngunit sinabi ni Jules na mas gusto ng pamilya ang isang mas maliit na tahanan upang manatiling mas malapit sa isa't isa. Bumalik si Ethan sa tahanan ni Zoe at nalaman na tinanong siya ni Hugh sa prom, ngunit sinabi niyang hindi siya marunong sumayaw. Nagpa siya si Ethan na tulungan siya at dumating si Tina sa bahay. Pinapanood niya ang mga ito na sumasayaw, dahilan para makaramdam ito ng saya at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mata. Naghahapunan sila bilang isang pamilya at sinabi ni Tina kay Ethan na dapat niyang sabihin kay Zoe ang tungkol sa kanyang kalagayan sa lalong madaling panahon at kalaunan ay nakatulog sila ng magkasama. Kinaumagahan, tinawagan ni Vivi si Ethan para sabihin sa kanya na sa Grand Hotel tumutuloy ang albino. Pumunta doon si Ethan at nakita niya ang lobo. Sumakay ang mga kontrabida sa kotseng minamaneho ni Matot. Hinabol sila ni Ethan, binabangga sila hanggang sa maitulak niya sila sa isang footbridge. Tumakas ang lobo at ang albino at iniligtas ni Ethan si Matot para makabalik siya sa kanyang pamilya. Hinabol ni Ethan ang mga kontrabida sa subway, kung saan nagsimula siyang mag-nosebleed at nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Bago niya mabaril ang lobo, kinaladkad ng albino ang isang halos walang malay na si Ethan patungo sa riles ng tren. Hinihintay niyang dumating ng tren, kahit na sinisigawan siya ng lobo na patayin si Ethan. Sa kabutihang palad, nagising si Ethan at nagawa niyang itulak ang albino sa harap ng tren habang dumadaan ito. Siya ay nahimatay at ang lobo ay tumakas. Nang magising siya, nalaman niyang dinala siya ni Vivi sa kanyang lugar. Ipinaalala niya sa kanya ang pagtakas ng lobo, ngunit sinabi sa kanya na ang mga resulta ng kanyang treatment ay naging positibo sa gamot. Sa susunod na eksena, sina Ethan, Zoe, at Tina ay pumunta upang makipagkita kay Hugh at sa kanyang pamilya. Ipinakilala ng ama ni Hugh si Ethan sa kanyang kasosyo sa negosyo, ang lobo. Kinikilala nila ang isa't isa at hindi mapakali na makipagkamay. Ini-escort silang lahat ng mga magulang ni Hugh sa isang club. Sa huli ay napagtanto ni Tina na si Ethan ay gumagawa ng isang assignment. Sa palagay niya ay nagsisinungaling ito sa kanya, ngunit tinitiyak niya sa kanya na hindi siya nagsisinungaling. Binaril ng mga tauhan ng lobo si Ethan at sinundan niya sila. Pinatumban niya ang mga tauhan nito bago i-corner ang lobo sa isang elevator. Pinaputukan niya ang mga wire sa elevator, dahilan para mahulog ito at bumagsak sa ilalim. Samantala, nakahanap sina Hugh at Zoe ng isang pribadong silid kung saan sila sumasayaw at pinagsaluhan ng kanilang unang halik. Gumapang ang lobo palabas ng elevator at nahanap siya ni Ethan. Nagsisimula na naman siyang makaramdam ng panghihina, hindi magawang barilin siya. Nabitawan niya ang baril na sinusubukang abutin ng lobo hanggang sa pumasok si Vivi at itinulak ito kay Ethan para tapusin ang trabaho. Sa pag-iisip tungkol kina Tina at Zoe, tumanggi siya at ibinaba ang baril. Hinawakan ito ni Vivi at siya mismo ang bumaril sa lobo. Maya-maya, si Ethan ay nanatili pa rin kasama si Zoe sa isang bahay malapit sa tabing dagat. Nagsaset up siya ng Christmas tree, pagkatapos niyang isipin na hindi siya magtatagal upang makita ang Pasko, at maririnig natin siyang nakikipag-usap kay Tina, na nagsasabing nagkaroon siya ng masamang araw, ngunit sinusubukan pa rin nilang panatilihing maayos ang kanilang relasyon. Dumating si Tina ng personal at inamin ni Ethan sa kanya na hindi siya palaging nandyan para sa kanya at kay Zoe tulad ng nararapat. Lumapit si Zoe para imbitahan ng kanyang ina para gawan sila ni Ethan ng mainit na tsokolate. Si Ethan ay pumasok sa isa pang silid habang si Tina at Zoe ay magkasamang nakaupo. Tinanong niya ang kanyang ina kung mananatili si Ethan ngayon. Samantala, nakakita si Ethan ng isang kahon na may nakalagay ng injection medicine at isang note mula kay Vivi na bumabati sa kanya ng maligayang Pasko. Binigyan siya nito ng gamot para maipagpatuloy niya ang paggugol ng oras sa kanyang pamilya. Sa di kalayuan, nakatayo si Vivi, pinagmamasdan ng pamilya sa kanilang tahanan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.